Hello mga mare ko, ito nga yung pinakamahirap na part talaga. Pag nasa ibang bansa ka, tapos nag-crave ka, tapos yung kinikraving mo wala dito. Ang kinikrave ko nga pala ngayon mga mare ko ay siomai. At dahil wala nga baboy dito sa part namin mga mare ko, naisipin ko nga gawin ay chicken siomai na lang. Minamadali ko nga magluto dito mga mare at baka ako'y makita ng biyanan ko. Kasi mga mare ko, ang biyanan ko ay vegetarian. Meaning mga mare ay hindi talaga kumakain ng kahit na anong non-veg. Abay kahit na itlog ay bawal. Kasi sa India mga mare ko ay may dalawang uri ng tao. Isang vegetarian at saka isang non-veg. Kahit na nga mga mare sa kaldero nila ay bawal. Dapat ay magkakahiwalay. Kaya naloloko ako minsan. Kahit na nga mare sa plato bawal kami kumain ng non-veg. Pag vegetarian yung plate mare. Pati mga kutsara, baso magkakahiwalay. Kaya minamadali kong gamitin tong mixer mare. Kasi ginagamit to ng biyanan ko. Vegetarian siya. Kaya pag nalaman niya mare na nilagyan ko to ng manok, magagalit talaga yun. Hindi na rin talaga niya ito gagamitin mga mare. Kaya nakakaloka minsan. Syempre mga mare, bago lang sa akin yung ganito sa Pilipinas kasi kahit anong paglutuan mo okay lang di ba? Dito mare, hindi talaga, kaya kailangan maingat ka. Maingat ka magtago. Para magamit mo yung mga gamit para sa non-veg. Para-paraan lang talaga yan mga mare para makakain tayo ng siomay. One time pa nga mga mare ko, bumili kami ng baboy. Kasi malayo yun, kaya sobrang na-excite ako. Ginamit ko mga mare yung chopping board. Hindi ko naman alam na pati pala chopping board ay bawal gamitin. Ang mga gulay-gulay lang dapat pala yun mare. Ang ending, nakita ng biyanan ko mga mare. O aba, di iyak siya. Sobra ako nag-guilty mga mare, hindi ko naman alam. Pero kasi diba kultura kasi nila yan. So dapat ko talagang intindihin. Ako yung Pilipina, ako dapat yung mag-adjust. Kaya sabi ni Papa, pag mag-aasawa ka talaga, ay dapat buuan loob mo. Lalo na kung taga-ibang bansa ang papangasawa mo. Kasi ikaw talaga ang mag-a-adjust sa kanila. Ang katwiran ko pa naman dati, aba sila mag-adjust sa akin, pinili nila ako, no? Pero hindi pala sa lahat ng bagay ay ikaw ang masusunod. Kasi ay hindi ko na ito bahay, ako ay nakikisama na. Kasi kasama pa rin namin yung biyanan ko mga mare. May time na gusto ko talagang bumukod, ganyan, para may peace of mind. May sarili kaming, alam mo na, time para sa isa't isa. Cuddle all the time, like that. Pero hindi pa pwede mga mare. Kasi dito sa India, bawal pumunta. O hindi naman bawal. Kumbaga hindi lang nila nakaugalian na tumira sa bahay ng anak nila na babae. Kaya ang inaasam-asam ng mga magulang dito mare ay magkaroon ng anak na lalaki. Kasi pag tumanda sila, dun talaga sila titira. Ang asawa ko nga pala mare ay nag-iisang lalaki lang. May 4 siyang kapatid na babae. Puro may asawa na din. Kaya wala talaga akong choice mare kundi magkakasama kami sa bahay. Syempre kahit naman magaling kang makisama, mapapagod ka din, di ba? Hindi naman tayo, alam mo na, perfect. Lalo pa naman dito, mare, pag talaga ikaw ay nagpakitang gilas na nagluluto ka, ganyan, nag-uurong ka, aba, ikaw na talaga ang gagawa nun mga mare. Tapos pag hindi mo ginawa, ay nako naman, may masasabi sa'yo talaga. Pero syempre, Pinay tayo. Nagreklamo ko. Sabi ko sa asawa ko ay hindi ko naman talaga ito ginagawa araw-araw sa amin. Kaya hindi ako sanay mga mare. Luto-luto mare, okay lang yan. Pero yung luto, walis, laba, ay naku naman, hindi ko kaya. Adjust lang. Kaya ang ginawa ng asawa ko ay kumuha nga ng katulong. Ang katulong nga dito pala mga mare ay isa-isang oras lang sa isang araw. Ang gagawin lang nila ay mag-urong, maglampaso at saka magwalis ng bahay. Okay na din mga mare ko kasi nung wala pa akong anak, sobrang sarap ng buhay ko. Kumbaga luto-luto lang, ganyan, luto, laba, tiklop ng damit, tsaka kiss-kiss lang ang asawa. Pero ngayon na may anak na mare, mahirap pa din kahit nasabihin mong luto-luto lang, ganyan. Kasi ako pa rin talaga nag-aalaga sa anak namin, which is masaya naman. So, nai-enjoy ko naman yung buhay ng may anak. Lalo pa yung anak ko, sobrang lambing. Sa sobrang lambing, ayaw nang sumama sa iba na ko. Pero okay lang mga mare, minsan lang naman sila maging baby. Baka susunod na ayaw na akong akapin. Buti na lang talaga mare yung asawa ko, sobrang maalaga rin siya sa anak. Tsaka sa akin, syempre. Ako na nga yung pinupush na minsan na mag-diet daw ako. Binilan niya pa ako mare ng yoga mat. Aba, ang yoga mat ay tinutulugan ko na lang. Kaya nga mga mare ko, sinumpong ako ng katamaran, 1.5 taon. Tapos pag makikita ko na lang yung mga dati kong pictures, nalulungkot ako kasi
Ang payat-payat ko noon, aba ngayon naman ay doble kara na. Konting-konti na lang ay bibingo na. Pero ayun nga mga mare, kahit sabihin natin na hindi naman mag-cheat si asawa, eh hindi pa rin po pwede na babayaan natin ang ating sarili, diba? Sabi nga ng aking pinsan na maganda ay ako daw ay magbalik alindog na. Kasi mahirap na mga mare. Baka mamaya masingitan tayo. Pero alam ko naman talaga na hindi siya ganun yung asawa ko. Kasi wala talaga siyang hilig sa babae mga mare. Makita mo yung newsfeed niya, lahat ng search na puro lang tungkol sa sasakyan, sa bahay, sa kung ano-ano pa nga pwedeng ayusin. Naku mga mare, gumawa nga lang siya ng Facebook dahil sa akin. Si Mari, wala talaga siyang social media. Meron siyang Instagram pero noon pa na ako. Tapos pag may nakita akong maganda babae, tapos titingin ako sa kanya, wala lang. Hindi siya tumitingin mga mare. Ako pa nagsasabi sa kanya na, uy, ang sexy naman ito, tingnan mo. Tapos babawalin niya ako, sabi niya, that's not good, Rachel. It's not good. Ganyan kasi siya mag-isip mare kasi 10 taon yung gap namin. 38 na siya, tapos ako 28. Kaya ayun mga mare ko, buti na lang talaga nakapag-asawa ako ng mabait. Kasi kahit na bawal magluto dito sa kanila ng non-veg, sinusuportahan pa rin niya ako. Kasi kumakain din naman siya. Pero syempre, sinasabihan kami ng mama niya, ganyan na wag na nga kumain. Pero naiisip pa rin ako ng asawa ko, kaya binibilan pa rin ako. Tapos minsan kumakain na lang kami sa labas pag nag-crave talaga ako. Kaya lang kasi mga mari, minsan di ako kumakain sa labas kasi nga maselan ang aking tiyan. Akala mo naman talaga pang mayaman. Mga mari, masarap talaga yung pagkain dito sa India. Maraming iba't ibang uri ng pagkain dito. Hindi lang mga chicken curry, ganyan. Iba-iba talaga, sobrang sarap. Ang problema nga lang kasi mari, marami talagang mga seasoning, maraming mga masala. Masala nga pala mari yung tawag sa mga iba't ibang mga powder na nilalagay nila sa pagkain. Dati sabi ko, paano mo madidistinguish yan? Eh, halos magkakaparehasan ng kulay pag naging powder na. Dahil sa tinagal ko na nga rin dito, mare, 2 taon lang naman. Eh, ayun, buti na lang. Alam ko na rin i-distinguish kahit sa amoy. O pag nakita ko pa lang, alam ko na kung ano yun. Kasi nga mga mare, ay mahilig talaga akong magluto. Kasi mahilig din naman talaga akong kumain. Support lang naman si asawa sa pagkain ko mga mare. Kaya lumobo talaga ako ng ganito. Lalo na nung buntis ako mga mare. Halos mayat-maya akong kumakain. Wala akong ginawa kundi kumain na lang ng kumain. Kaya ayun mare, hindi ko alam pati pala after mga nakakain ka pa rin talaga ng madami. Kasi pag breastfeeding ka pala talaga mare, pag di ka kumain mahihilo ka talaga. Pero minsan tinatry kong mag-diet mare, pero hindi ko talaga kaya, grabe. Ano to, pababoy na ba talaga? Acceptance is the key na lang talaga siguro mga mare. Yung ako sumusuko na sa pag-diet mare, pero yung asawa ko push ng push sa akin. Kung ano-ano binibili, yung yoga mat, ganyan. So back to siomay nga tayo mga mare, ito ang nagawa ko ngayon. So paglalagay nga dito sa siomay mare, kailangan nga kumukulo ang tubig. At kailangan din siyang pahidan ng mantika at para siya hindi magdikit-dikit. Kasi pag ito ay nagdikit-dikit mga mare, ay mahirap na nga itong tanggalin. Lalo pa mare, pag hahango lang, ay naku naman. Steam nga lang pala natin to mga mare na mga 5 minutes lang, okay na yan. Share ko nga lang pala mga mare na kung nagising yung biyanan ko, tinanong niya ako kung ano niluluto ko. Eh hindi kasi siya kumakain ng bawang. Kaya sabi ko, recipe po ng Pilipino pero maraming bawang. Hindi naman tayo nagsinungaling mga mare kasi may bawang naman talaga yan. Marami akong bawang na nilagay. By it looks mare, makikita mo ang okay na siya. Hindi na rin talaga ako makapaghinday kainin. Kasi amoy na amoy ko na talaga mga mare. Share nyo na ang cravings nyo mare. Kain tayo!